Submit to God. Wow. Submit to God. Amen. So mga kapatid, yung salitang submit, kung sa Tagalog, pasakop. Magpasakop kayo, magpasakop. Maraming magpasakop mga kapatid. Submit to God, ibig sabihin, magpasakop tayo sa Diyos. Amen. Magpasakop tayo sa Diyos mga kapatid. So, hallelujah, maraming tao, maraming tao na umahantong sila sa maraming bagay kung saan sila nagpapasakop. Halimbawa, sa amo nila. Pag sino may amo dito sa mga nagtatrabaho, Amen. di ba nagpapasakop tayo sa ating mga amo? Sa mga nag-aaral, sa teacher natin, pag nasa loob tayo ng eskwelahan, di ba nagpapasakop tayo kanino? Teacher. Sa kaklase? No. Hindi, sa teacher, di ba? So, syempre, bakit? Kasi ang teacher ang nagtuturo sa'yo para matuto ka. Amen. Tama ba? Amen. Di ba? So, ganun din po yan sa lahat ng aspeto, mga kapatid. Pero dito sa ating pag-aaralan, mga kapatid, ang tinutukoy dito, submit to God. Magpasakop tayo sa Diyos. Magpasakop tayo sa Diyos. Sabi dito sa una nating binasa, pasakop nga kayo sa Diyos. Magpasakop tayo sa Diyos at ang sabi pa, dapat magsisalangsang kayo sa dyablo. Magsisalangsang tayo sa dyablo. Magpasakop tayo sa Diyos, magsisalangsang tayo sa dyablo. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, lawyuan natin ang mga gawang masama. Yung mga gawa ng dyablo, mga kapatid, alisin natin ito sa buhay natin. At magpasakop tayo sa Diyos. Yung mga bagay na dapat na gawin natin ay yung kalooban ng Diyos. Kasi ganun po ang pagpapasakop sa Diyos. Naintindihan po natin mga kapatid? At sabi naman, at tatakas siya sa inyo. Ito rin po mga kapatid na gusto kong ipaliwanag po sa inyo. Kaya mga kapatid, hindi tayo malubay-lubayan ng dyablo. Kaya ang dyablo patuloy tayong tinutokso. Kaya ang dyablo patuloy tayong nilalagyan ng mga, alam niyo yun, yung mga ikahatak natin pabalik sa sanlibutan. Kasi nga, mga kapatid, hindi tayo nagpapasakop sa Diyos. Kailangan natin, mga kapatid, magpasakop sa Diyos para ang dyablo ay umalis sa atin. Kasi pag nakita ng Diyos na desidido ka, committed ka sa pagpapasakop sa Diyos, ang dyablo, aalis yan sa'yo. Amen. So, kailangan natin mga kapatid na magpasakop sa Diyos at salangsangin natin ang dyablo. Amen. Nakuha natin? Salangsangin natin. At sabi dyan, ang dyablo naman ay aalis sa atin. Aalis sa atin, lulubayan tayo ng dyablo. Mga kapatid, sabi dito, magsilapit kayo sa Diyos. Yan, lumapit tayo sa Diyos. Yan mga kapatid, sabi sa 8. Ilapit natin ang sarili natin sa Diyos. Amen po ba? Amen. Huwag tayong lumayo sa Diyos. Huwag nating ilayo ang sarili natin sa Diyos. Pagka dumating yung pagsubok sa buhay natin, huwag tayong lumayo. Pagka tayo nahihirapan, huwag tayong lumayo sa Diyos. Pag tayo nasasaktan, huwag tayong lumayo sa Diyos. Pag tayo nabubroken, huwag tayong lumayo sa Diyos. Dapat mas lalo tayong lumapit sa Diyos. Amen. Mas lalo nating ibigay ang sarili natin sa Diyos. Mas lalo nating isubmit ang sarili natin sa Diyos. Amen po ba? Para ang dyablo walang puwang sa atin. Amen. Amen po ba? Kaya mga kapatid, kung tayo ay yung ating buhay, talagang gagamitin natin ito para sa paglilingkod sa Diyos lang. Walang puwang ang dyablo sa iyo. Hindi makakadaan ang dyablo sa buhay mo. Kasi nakikita niya na seryoso ka sa paglilingkod sa Kanya paglilingkod sa Diyos Seryoso ka na maglingkod sa Diyos. Nakikita ng dyablo yun. Ngayon, pag ikaw mahina sa pananampalataya, hindi ka seryoso sa paglilingkod sa Diyos, nakitaan ka niya, ay ito na yung hinahanap ko. Diba? Hanggang sa dumating na lang sa point na wala ka na sa church. Kasi nga, bakit? Ikaw ang pinuntirya ng dyablo. So, submit to God.
mag-submit tayo. Magpasakop tayo sa Diyos, mga kapatid. Ipasakop natin ang ating mga sarili sa Diyos. Ngayon, mga kapatid, ang sabi dito, ang tunay na pagpapasakop sa Diyos ay pagkamatay ng sarili upang mabuhay ang kalooban ng Diyos. Hindi ito simpleng pagsunod sa utos. Ito ay paglapit ng sentro ng buhay. Mula sa sarili mo, sa sarili ko, mula sa atin, hanggang sa Diyos. Nakuha natin? Kung dati, parang ganito yan mga kapatid, kung dati, wala kang ibang pinakasentro ng buhay mo kung hindi yung sarili mo lang. Nasusunod yung sarili mo, yung nakukuha, yung gusto mo. Yan. Diba? Yung sa sarili mo lang. Walang ibang nasusunod sa'yo kung hindi ikaw lang. Mga kapatid. Ganon tayo noon mga kapatid. Pero mga kapatid, praise the Lord, kailangan pagka gusto nating magpasakop sa Diyos, dapat kaya nating patayin ang ating mga sarili. Amen. Saan? Physical? Hindi. Mga kapatid, paano ka gagawa sa Panginoon kung physical mo papatayin ang sarili mo? Amen. Ibig sabihin mga kapatid, patayin mo yung mga bagay na ginagawa mo sa sarili mo na nakasalanan. Yung mga bagay na nakasanayan mo sa sanlibutan. Yung mga bagay, mga kapatid, na sinusunod mo kung saan masaya, laklak. Ito yung gusto ko eh. Gala, itong gusto ko eh. Sabi, yun yung mga bagay na dapat nating pinapatay sa sarili natin. Tama? Yun dapat ang ating pinapatay. Tapos, pag pinatay natin yun, mabuhay naman tayo para sa Diyos. Amen. Para sa Diyos naman, mga kapatid, na kailangan nating mabuhay doon. Ngayon, mga kapatid, may 5 bagay akong gustong ibigay sa inyo. Nasigurado kong marami kayong matututunan dito po, mga kapatid, sa bagay na ito. Unawain po natin ng maigi ang 5 bagay na ito. Una, mga kapatid, ang ugat ng hindi pagpapasakop. Ulitin ko, ang ugat ng hindi pagpapasakop. Yung ugat ng hindi pagpapasakop. Una, mga kapatid, ang trono ng puso, ang trono ng puso. Lahat tayo may trono sa puso. Tama? May trono. Kala nyo wala? Meron. Ngayon, mga kapatid, ang tanong, sino ang nakaupo diyan sa trono ng iyong puso? Jesus. Kasi kung si Jesus, siguraduhin mo. Kasi dalawa lang yan. Si Jesus ba talaga? O ang sarili mo pa rin ang nakaupo dyan? Nakuha natin? Amen. So, dapat nating siguraduhin, mga kapatid, kung talagang si Jesus ang nakaupo sa trono ng puso natin. Amen. Kasi kung si Jesus talaga yan, mga kapatid, sabi dito, sino ang nakaupo doon? Sino ba talaga ang nakaupo? Una, praise the Lord. Kapag sarili ang nakaupo, pag sarili pa rin natin ang nakaupo, mga kapatid, ito yung sinasabi, ang Diyos sa buhay natin, advisor lang. Advisor lang, tignan ninyo. So, hindi talaga siya nakaupo sa buhay natin, mga kapatid. Advisor lang siya sa buhay natin. Tignan nyo, mga kapatid, di ba? Minsan nga tayo, mga kapatid, kahit marami nang nag-a-advise sa atin, hindi pa rin tayo nakikinig, di ba? Kahit tama naman yung advice sa atin. Di ba, may mga advisor yan sa atin, lalo sa may mga kaibigan. Di ba? So, ganito gawin mo, Ngayon, mga kapatid, ang punto dito, parang ang Panginoon sa'yo, advisor lang. Parang, ang Diyos, kailangan mo na siya, pag bigat na bigat ka na. Pero pag okay lang, sundin mo sarili mo. Ganon, mga kapatid, no? So, hindi dapat, mga kapatid, na maging advisor lang ang Diyos sa buhay natin. Amen. Hindi dapat ganon. Kasi kung titignan natin, kung advisor lang ang Diyos sa buhay natin, maaring sasalungat pa rin tayo. Sasalungat pa rin tayo sa Diyos.
hindi pa rin tayo makikinig sa Diyos. Yan po mga kapatid. Ngayon, sunod mga kapatid. Kapag Diyos ang nakaupo, ito. Kung si Jesus na ang nakaupo sa'yo, kung si Jesus na ang nakaupo sa'yo, dapat yung sarili mo ay alipin na. Amen. Alipin ka na ni Kristo. Lingkod ka na ni Kristo. Amen. Ang nagahari sa'yo si Kristo. Amen. Bakit mga kapatid? Kasi nga nagsubmit ka sa Kanya eh. Amen. Nagpapasakop ka sa Kanya. Mga kapatid, ang Diyos, hinahayaan mo ang Diyos na sumakop sa buhay mo. No? So, ikaw ay lingkod ng ating Panginoon. Kung pakibasa nga po mga kapatid sa Biblia, sa Galatia chapter 2 verse 20, na sinasabi dito, Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umiibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Yawn, tignan ninyo. Ngayon mga kapatid, hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili. Amen. Dapat ang nabubuhay na sa atin ay si Kristo. Na yun na dapat ang ikinabubuhay natin. Mga kapatid. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, hindi na siya ang nabubuhay sa kanyang sarili. Kung hindi si Kristo na ang nabubuhay sa kanya. Bakit? Kasi nga, kahit si Kristo, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanya, sa atin. Di ba? Para matubos tayo sa kasalanan. Para maligtas tayo, magkaroon tayo ng pag-asa. Kaya niya ginawa yun. Ngayon mga kapatid, hallelujah. Diba? Dahil sa kabutihan na ibinigay niya sa atin, dahil sa ginawa niya, diba dapat lang naman din na isubmit natin ang sarili natin sa Diyos? Na ibigay natin ang sarili natin sa Diyos, mga kapatid. Ngayon, kung ikaw mismo sa sarili mo na nagpasya ka na isubmit ang sarili mo sa Diyos, dapat mga kapatid, siguraduhin mo ang naghahari sa iyo ay si Kristo. Ang nakaupo sa trono ng iyong puso, dapat si Kristo. Amen. Dapat ang nasusunod sa iyo ay si Kristo, hindi ang iyong sarili. Si Kristo. Nakuha po natin mga kapatid. So sabi dito, ang pagpapasako ay pagbaba mo sa trono at pag-upo ng Diyos doon, kahit masakit, kahit may mawawala. Amen. So mga kapatid, ibig sabihin, ang pagpapasakop sa Diyos ay yung pagbaba mo sa trono. Yung pagbaba mo sa trono. At, praise the Lord, na sinasabi, sinasabi mga kapatid, yung pag-upo ng Diyos sa iyo, sa trono ng iyong puso. Nakuha natin? Yung pag-upo ng Diyos sa iyo, mga kapatid. Kahit masakit. Kasi nga, ang Diyos na eh. Mga kapatid, kasi Diyos na yung nakaupo sa iyo eh. Kahit masakit pa yan. Kahit mahirap pa yan, mga kapatid. Kahit may mga mawawala. Pero dahil nga, si Kristo na ang nakaupo sa iyo, ngayon, wala kang magagawa. Kasi si Kristo na ang nananahan sa iyo. Nakuha po natin mga kapatid. Amen. Ngayon mga kapatid, number 2. Sa number 2 naman tayo mga kapatid. Pagpapasakop. Yan. Pagpapasakop po mga kapatid. Pagtitiwala kahit may takot, maraming tao ang ayaw magpasakop, hindi dahil masama sila, kung hindi dahil natatakot silang mawalan ng kontrol. Una, pagtitiwala kahit may takot, maraming tao ang ayaw magpasakop, hindi dahil masama sila, kung hindi dahil natatakot silang mawalan ng kontrol. So, dito mga kapatid, kung ikaw ay magpapasakop sa Diyos, ito na yung tanda sa iyo na yung nagtitiwala ka. Nagtitiwala ka sa Diyos, kahit na
alam mo yun, kasi hindi naman maano sa atin yung pag-aalinlangan eh. Di ba? Pero kahit na mayroong pag-aalinlangan, talagang nagtitiwala ka pa rin sa Diyos. Amen. Oh, pinagkakatiwala mo pa rin sa Diyos, mga kapatid. So, mga kapatid, sabi dyan, maraming taong ayaw magpasakop sa Diyos. Maraming tao talaga po na ayaw magpasakop sa Diyos. Bakit, mga kapatid, maraming tao na ayaw magpasakop sa Diyos? Sabi dito, hindi dahil masama sila. Hindi dahil masama sila, mga kapatid, kung hindi dahil natatakot silang mawalan ng kontrol. Mawalan ng kontrol. Kasi ganito, mga kapatid, ngayon ko nga lang din na ano eh, no? Kaya pala sabi ng iba, yung mga ini-invite natin, no? Tara, Diyos naman, ano ba, magpapabautismo ka ba? Di ba yung niyayaya natin magpabautismo? Ay, pagka ginawa ko yan, hindi ko na magagawa yung mga ginagawa ko noon. Ayoko muna. Di ba, mga kapatid? May mga ganon. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi talaga sila nagpapasakop sa Diyos. Kung hindi, mga kapatid, sila pa rin ang kumukontrol sa kanilang sarili. Ibig sabihin, mga kapatid, ayaw talaga nilang bitawan yung mga masasamang ginagawa nila. Kasi doon sila nasisiyahan. Amen. Pero ang hindi nila alam, yun ang ikapapahamak nila. Amen po ba? So, yan po, mga kapatid, no? Kaya pala may mga ganito, so pagka umanib kami dyan, hindi na kami kakain ng dinuguan. Kaya nga pala, mga kapatid, isa rin sa naiisip ko at napatunayan ko, mga kapatid, kaya hindi sila makaalis-alis sa Katoliko. Sorry ha, kaya hindi sila makaalis-alis sa Katoliko kasi sa pinagmulan natin, malaya natin gawin ang lahat ng gusto natin. May free will. May free will. Amen. Hindi talaga yung relihiyon na yun ang dahilan. Kaya yung mga nagsasabi na, mga kapatid, na dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Hindi yun totoo. Amen. Ibig sabihin, tinatakip lang nila yun. Yung ganong salita, pero ang totoo, ayaw talaga nilang bitiwan ang kanilang mga bisyo. Amen. Yun yung totoo. Hindi talaga yung relihiyon na yun. Amen po ba? Kasi nga naman, mga kapatid, pag ikaw nagpasakop sa Diyos, syempre lahat titigilan mo na. Wash out. Iwawash out mo na sa sarili mo. Yung pag-iinom, yung pagdodroga mo, yung pagsusugal mo, yung pagsisinungaling mo, no? Yung panluloko mo ng tao, at marami pang iba na kasalanan. Iwawash out mo yan sa sarili mo. So kaso, maraming tao ayaw nito. Amen. Ibig sabihin, ayaw nilang ayusin ang kanila, ayaw nilang magpaayos ng buhay. Amen. Tignan niyo, mga kapatid, alam niyo sinong Diyos, mga kapatid, pa na gusto kang ayusin? Di ba? Tignan niyo ang kabutihan ng Panginoon natin, no? Hindi ka nilalagay sa masama eh. Hindi ka nilalagay sa masama, pero hindi ko maintindihan na maraming tao iwas na iwas dito. Amen. Nakuha natin? Iwas na iwas po dito, mga kapatid. Gaya nga na pinag-aralan natin kaganina, hindi naman relihiyon eh. Hindi naman relihiyon, mga kapatid, ang binabasihan natin. Kaya nga sabi, di ba, sa mga ibang pangaral ng ating mga kapastoran, kahit sabihin mong nasa relihiyon ka na napakaganda, nasa relihiyon ka na totoo, nasa relihiyon ka na, alam mo yun, na talaga makikita mo na maayos, pero ikaw lang yung bukod tanging hindi. Establish. Nakuha natin? Amen. Hindi ganun yun. Kasi, mga kapatid, ang pinagbabasihan pa rin dito kung paano ka magpapasakop sa Diyos. Amen. Kung paano mo ibibigay ang sarili mo sa Diyos, kung paano ka susunod sa Diyos. Amen. Amen po ba? Kaso, mga kapatid, sa totoo lang, maraming relihiyon hindi itinuturo yung tunay na aral. Amen. Sabi ng iba, once saved, always saved lang ka mo. Ligtas ka na kahit anong gawin mo, mag-inom ka pa. Naalala ko kaya, kahit pumatay ka pa daw ng tao.
Kahit magsugal ka kasi daw, ang katuwiran nila, ang Diyos daw, hindi naman bigay bawi. Tandaan natin, mga kapatid, ang Diyos, kaya niyang magbigay, kaya niya rin bumawi. Amen. Oo, mga kapatid, sa totoo lang, lalo pag hindi ka niya nakita ng hindi ka seryoso, hindi ka maayos, hindi ka umaayos, no? Yung kaligtasan na ibinigay sa iyo, kaya niyang bawiin yun. Amen. Mga kapatid. So, mga kapatid, kailangan natin magpasakop tayo sa ating Panginoon. Sabi dito sa number 1, paano kung hindi niya ibigay ang gusto ko? Parang ganito lang yan, mga kapatid. Ano ba? Maglilingkod lang pa tayo sa Panginoon pag ibinibigay yung gusto natin? Hindi. Di ba? Pag dinidinig ng Diyos yung mga prayer natin, paano mga kapatid, pag hindi ka na dinidinig ng Diyos, hindi ka na maglilingkod? Mhm. Nakuha? Paano kung yan ang hindi yung gusto sa'yo ng Panginoon? Maglilingkod ka pa rin? Magpapasakop ka pa rin ba? Di ba? So, baka hindi mga kapatid. So, paano kung ganun lang? Kung hindi niya ibigay ang gusto ko, kung gusto natin, titigil na tayo? Aayaw na tayo? Aalis na tayo? Number 2, paano kung masakit? Masakit na. Nasasaktan ka na. Broken. Nasasaktan. Ay, ano ko masyado nang masakit. Lalo na pag nakikita ko siya. Ayoko na. Aray ko. So, hindi ganon mga kapatid ha. Hindi ganon. Sabi dito, pero ang malalim na pagpapasakop ay nagsasabing mas mapagkakatiwalaan kita kaysa sa sarili kong damdamin. Tandaan niyo mga kapatid, ang tunay na pagpapasakop sa Diyos, hindi yung mga kapatid, ito yung mga tao na, hallelujah, na lahat pinagkakatiwala talaga nila sa Panginoon. Na kahit anong mangyari sa buhay nila, hindi ako bibitaw, sa Diyos pa rin. Basta ako, susunod ako. Basta ako, gagawa ako. Basta ako, maglilingkod ako. Amen. Yan po mga kapatid. Ngayon basahin natin ang Job. Job, chapter 13, verse 15. Bagaman ako'y patayin niya, akin ding hihintayin siya. Gayong may alalayan ang aking lakad sa harapan niya. Yan. So mga kapatid, sabi sa Revise mga kapatid, kahit patayin niya ako, siya pa rin ang aking aasahan. Ibig sabihin mga kapatid, hallelujah, parang kung titignan ninyo, parang hindi naman mahalaga kay Job yung kanyang buhay. Kung titignan po natin mga kapatid, hindi po mga kapatid. Kung hindi isang patunay na ito mga kapatid, kung alam natin ang kwento o buhay ni Job mga kapatid, kaya niyang ibigay ang kanyang sarili para sa Diyos. Amen. Ganun siya katiwala sa Panginoon. Sino dito nakaranas na sumakay ng motor? Amen. Nakaranas na di ba yung angkas? Tapos nakita mo yung driver mo. Kaskasero. Kahit natatakot ka na, pero bahala na. So mga kapatid, so ganun po mga kapatid, kung titignan ninyo si Job mga kapatid, talagang inaasa niya pa rin sa Diyos ang kanyang buhay. Amen. Ipinagkakatiwala niya pa rin ang sarili niya sa ating Panginoon mga kapatid. Ngayon mga kapatid, next, number 3. Sabi dito, ang pagpapasakop ay hindi emosyon. Amen. Yan. Ang pagpapasakop mga kapatid ay hindi emosyon. Hindi yung katulad ito mga kapatid na pag-iyak mo, Panginoon, susunod na ako. Pagdating ng kinabukasan, malaya ka ulit gawin gusto mo. Hindi ganun yun mga kapatid. Yun yung tinatawag na emosyon. Diba? Maraming mga ganyan na nangako, Panginoon, maglilingkod na ako. Nung gumaling, Wala na. wala na. Emosyon yun.
Mga kapatid, so, sabi, ang pagpapasakop ay hindi emosyon. Hindi yun emosyon, mga kapatid. Sabi, ito ay tipan. Tipan. Pakikipagtipan mo ito sa Diyos. Nakuha po natin? Amen. Pakikipagtipan natin sa ating Panginoon. Sabi pa, hindi ito pakiramdam na feeling close ka kay Lord. Ano yan? May mga kaibigan ba kayo? May mga kilala kayo feeling close sa inyo? Hindi mo naman talaga siya nakakausap ng madalas. Oo? Bigla ka feeling close eh. Feeling close eh. Mga kapatid. So, hindi ganun yan mga kapatid. Yung feeling close ka kay Lord. Amen. Oo? Mga kapatid, tinitignan niya pa rin yung puso mo. Tinitignan niya pa rin yung kung paano ka gumawa sa Panginoon. Yung feeling close ka lang, feeling close ka lang. Di ba maraming mga ganyan pong Kristyano, mga kapatid. Yung feeling close, pagdating ng linggo, todo worship. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, kung anong gusto mong gawin. Di ba? Feeling close. Hindi ganun po, mga kapatid. Yung huwag tayong maging feeling close kay Lord. Huwag tayong maging feeling close lang, mga kapatid. Ito ay desisyong manindigan kahit wala kang nararamdaman. Amen. Tignan ninyo, mga kapatid. Ulitin ko mga kapatid, ito ay desisyong manindigan kahit wala kang nararamdaman. Naalala yung doctrine ko nung nakaraan. Linggo, di ba? Yung commitment. Amen. Yung commitment sa Diyos. Yung paninindigan mo talaga na naglilingkod ka sa Diyos. Kasi yun yung commit mo sa Panginoon eh. Yung desidido ka talaga. Buo talaga yung pasya mo. Yung pasya ng loob mo. Talagang ikinukumit mo yung sarili mo sa Diyos. Amen. Mga kapatid. So, ganun po mga kapatid. Yung desisyong manindigan kahit wala kang nararamdaman. Mga kapatid. Sunod, mga kapatid, sabi, number 1, sumunod ka kahit tahimik ang Diyos. So, mga kapatid, alam niyo yun, mga kapatid, ang Diyos, wag lang tayong magsasubmit. Panginoon, sinusuko ko na, kasi pinupuno ka ng pagpapala lang ng Diyos eh. Pinapaligiran ka ng Diyos ng mga mabubuting bagay sa paligid mo eh. Amen. At nararamdaman mo yung Diyos, yung presensya ng Diyos eh. Kaya doon ka lang nagpapasakop. Hindi lang sa ganun po, mga kapatid. Sabi dito, sumusunod ka kahit tahimik ang Diyos. Kasi may mga time, mga kapatid, na tahimik ang Diyos sa buhay mo. Kaya may mga time, mga kapatid, parang hindi ko maramdaman ang Diyos sa ano to. Di ba? Kahit manalangin ako, ilang beses ko po nararamdaman yan, mga kapatid. May mga time, pag ako nananalangin, parang hindi ko maramdaman. Hindi ko maramdaman. Pero pag mga ganun, mga kapatid, huwag kang papayag. Pag nananalangin ka, hanapin mo talaga ang Diyos. Amen. Hanapin mo talaga ang Diyos, mga kapatid. So sabi, sumusunod ka kahit tahimik ang Diyos. Kahit tahimik ang Diyos sa'yo. Dapat sumusunod ka. Number 2, naniniwala ka kahit hindi malinaw ang sagot. Yan. Naniniwala ka kahit hindi malinaw ang sagot. Yung tipong parang gulong-gulong, ang gulo naman. Ano ba talagang plano ng Diyos? Ano ba talagang Hindi. Kahit magulo, mga kapatid, maniwala ka lang. Kahit hindi mo naiintindihan yung sagot. Mga kapatid, magtiwala ka lang. Maniwala ka lang. Yan po, mga kapatid. Number 3, nananatili kahit gusto mo lang umatras. Yan. So, mga kapatid, ito pala, mga kapatid, ang pagsasubmit sa ating Panginoon. Hindi lang pag maingay ang Diyos sa buhay mo, pag pinupuno ka ng pagpapala. So, mga kapatid, yung sa tatlo na yon, doon mo makikita yung iyong sarili kung talagang ikaw ay nagpapasubmit pa rin sa Diyos. Yung panahon na tahimik ang Diyos, yung panahon na hindi mo maintindihan ang kanyang sagot. Pangatlo, yung nararamdaman mo na sa sarili mo na gusto mo nang umatras pero nagpapatuloy ka pa rin. Nagpapasakop ka pa rin.
Nakuha natin? No? So, yan po mga kapatid. Basahin natin ang 2 Corinto 5 verse 7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. So mga kapatid, ang mga Kristyano noon, hindi sila nagsisilakad ayon sa kanilang mga nakikita Amen. ng kanilang mga paningin. No? Alam niyo mga kapatid, nakakahanga ka eh. Mas hinahangaan ng Panginoon eh. Yung sumusunod ka pa rin sa Diyos kahit wala kang nakikitang sagot. Amen. Mas hinahangaan yun. Kahit yung gulong-gulo na yung buhay mo, no? Kahit yung sarili mo hindi mo na maintindihan, pero sumusunod ka pa rin sa Diyos, doon namamangha ang Diyos, mga kapatid. So kaya mga kapatid, hallelujah, ang pagpapasakop sa Diyos, hindi lang mga kapatid pag nasa good day tayo. Pag maganda lang ang araw mo. Walang mangiinis sa akin, maganda araw ko ha. Hindi gano'n ha, mga kapatid. Malalaman mo ang isang Kristyano talaga yung nagpapasakop sa Diyos pagka tambak-tambak na, patong-patong na yung mga bigat sa buhay niya. Nagpapasakop pa rin siya po mga kapatid. Sabi, lumalakad tayo sa pananampalataya, hindi sa paningin. Amen. Kasi mga kapatid, totoo, lumalakad tayo sa pananampalataya. Pag tayo, mabilis alam niyo yun, na maano tayo sa mga bagay na nakikita natin, mag-isip-isip ka kung talaga bang nagpapasakop ka sa Panginoon. Amen. Kasi ang nagpapasakop sa Panginoon, kahit latagan niya ng mga sari-saring nasa harap niya na hindi maganda, magpapasakop pa rin niya sa Panginoon. Makikita mo pa rin yung pagiging faithful niya, nakikita mo pa rin yung pagiging desidido niya maglingkod, desidido niyang umatin, desidido niyang gumanap ng tungkulin niya. Kasi bakit? Committed siya. Committed siya mga kapatid. So, ayan po mga kapatid. So, next! Number 4. Number 4 na tayo. Yon, ang sukatan ng tunay na pagpapasakop. So, ano ba talaga ang sukatan ng tunay na pagpapasakop sa Diyos? Ano ba talaga ang sukatan? Sabi, kapag salungat na sa gusto mo. Salungat na ba? Ito nga itinutukoy mga kapatid ng pinag-aaralan natin. Ngayon mga kapatid, pagka hindi sumasalungat sa gusto mo yung Diyos, di ba? Sige, Panginoon, okay yan, maganda yan, Panginoon. Pero pag hindi yan yung gusto ng Panginoon, Panginoon, mukhang may sablay Yung Panginoon pa may sablay. Aray mo. Hindi ganun mga kapatid. Dapat ang Diyos ang magdidesisyon sa buhay mo. Kasi siya ang nakakaalam kung ano yung tamang tatahakin mo. Amen. Nakukuha natin? Siya ang nakakaalam. Siya ang nakakakita ng hinaharap mo. Hindi ikaw. Kaya huwag tayo magdidesisyon, mga kapatid, huwag tayo magdidesisyon sa sarili natin, ha? Amen. Panginoon, ito ba talaga kalooban? Panginoon, dito yata yun eh. Kailangan siguraduhin mo, mga kapatid. Kasi pag hindi ka sigurado at nangyari yun, sumabla yun, naku, delikado ka. Mga kapatid. Delikado ka. Pwede mo yung ikamatay sa spiritual. Tama? Pwede. Mga kapatid. Kaya dapat mag-iingat tayo. Huwag tayo panay siguro lang. Siguro Panginoon ganito, siguro Panginoon ganyan. Huwag tayo mag-ano sa mga siguro. Mga kapatid. Sabi, ang sukatan ng tunay na pagpapasakop kapag salungat na ang gusto mo. Sabi, madaling magsabing, Lord, ikaw na bahala. Napakadali niyan, di ba? Sino na nalinlang ng salitang to? Lord, ikaw na po bahala, Panginoon. Mamaya, pagkakaulit ko. Hindi ka na mapakali. Di ba? Kasi pagka na yung salitang, Lord, ikaw nang bahala, dapat may kapayapaan ka na.
Dapat hindi ka na nababahala. Kasi, ibinigay mo na sa Panginoon eh. Tama? Ipinasa Diyos mo na eh. Huwag lang mga kapatid yung sarili, Lord, ikaw na bahala. Huwag naman bahala na si Batman. Huwag naman na ganun, mga kapatid. No? So sabi, Lord, ikaw na bahala. Kapag pareho kayo ng gusto, ayun, yung sinasabi ko sa iyo kanina, dapat pareho kayo ng gusto ng Panginoon. Lord, ikaw na bahala. Lord, ayos yan. Ayun niya, Panginoon. Pero doon nasusubok ang pagpapasakop. Doon pa nasusubok ang pagpapasakop. Amen. Kapag, number 1, sinabing maghintay ka muna. Pero, gusto mo. Ganoon, gusto ko na eh. Hindi, maghintay ka muna. Alam niyo mga kapatid, yung mga advice ng mga pastor natin, yung mga leader natin sa church, dapat yung pakinggan niya ng mabuti. Lalo na sa mga papasok sa relasyon, hindi muna, huwag muna, bata pa kayo eh, magtapos muna kayo. Mag-aral muna kayo. No, hanggang sa, maano na, ayusin niyo muna yung sarili niyo sa Panginoon. Opo, pastor, opo. Mga ilang araw, hindi gusto ko eh. Mahal ko na talaga siya eh. Naku po, patay tayo dyan. Hindi ganun mga kapatid ha. Ganun ba yung sukatan natin sa pagpapasakop sa ating Panginoon? Pag sinabing maghintay, pero gusto ko na eh. Number 2, sinabing bitawan. Bitaw na kasi! Bitawan mo na nga eh, nasasaktan ka lang eh. Aray mo. Bitawan mo na para hindi ka na masaktan, isang sakitan na lang. Di ba? Mga payo sa atin. Sabi, sinabing bitawan, pero mahalaga sa'yo. Mahalaga sa'yo eh. Mahalaga sa'yo. Mahalaga siya sa akin, Panginoon eh. Hindi, bitawan mo na. Talaga siya, Panginoon eh, hindi kaya eh. So, yun ba ang sukatan ng pagpapasakop? Mukha natin. Sabi, bitawan mo na. Nalalayo ka na sa Panginoon eh. Nalalayo ka na sa akin eh. Bitawan mo na. Masyado ka na nasasaktan. Tignan mo nga stress ka na. Depressed ka na. Matanda ka na. Laki na ng eye bag mo. Aray ko. So, ayan po kapatid, no? So, number 3, sinabing manahimik. Sabing manahimik, pero gusto mong ipaglaban ang sarili mo. Ito, yung mga madalas makipagtalo. Tama naman ng iba mga kapatid, no? Divisan pa nga. Mas napapatunayan mo ang iyong sarili na tama ka pag tahimik ka. Pero pag ikaw yung tao na toto ka, hindi, ganito, patay ka. Imbis ikaw yung tama, ikaw pa ang nabayran. Nakuha natin, mga kapatid. So, yan po mga kapatid. So, mga kapatid, sinabi, sa number 3 natin, sinabing manahimik. Pag manahimik ka na lang. Pag yan hindi ka looban ng Panginoon, huwag mo nang ipilit, manahimik ka na lang. Pag yan hindi yan yung gusto ng Panginoon, manahimik ka na lang. Huwag mo nang pilitin yung sarili mo, huwag mo na ipagsiksikan yung sarili mo sa Kanya. Masyado ka lang nasasaktan. So, basahin natin mga kapatid, ang Luke 9, verse 23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Yan mga kapatid. Sinabi dyan mga kapatid, di ba? Yung sinong ibig na sumunod. Gusto ba natin sumunod sa Diyos? Amen. Gusto natin? Tandaan niyo mga kapatid, pag sumunod tayo sa Panginoon, aayusin ang buhay mo. Amen. Tapos yung pinag-aralan natin kanina, marami ka pang matatanggap na corona.
Amen. So, may mga gantimpala na naghihintay sa'yo sa pagsunod mo sa Panginoon. Marami mga kapatid. So, ngayon mga kapatid, sabi diyan, ang sino mang ibig na sumunod sa akin. Sabi nga dyan sa Kenji, di ba? Kalimutan ang kanyang sarili. Amen. Pag sumunod ka sa Diyos, nagpasya kang magpasakop sa Diyos, dapat kaya mong kalimutan yung sarili mo. Amen. Hindi naman yung pabayaan mo na yung sarili mo. Mga kapatid, hindi naman mga kapatid na hindi ka na mag-aayos ng sarili mo. Hindi ganun yun. Ginawa naman nating literal eh. Ibig sabihin, dapat kaya mong kalimutan yung mga bagay na gusto mo para sa Panginoon. Kung sinabi ng Panginoon hindi yan, dapat wag yan. Makinig ka. Dapat kalimutan mo yun. Kasi, bakit? Hindi kasi yun makakabuti sa'yo. Hindi yun makakabuti sa pananampalataya mo. Yan po mga kapatid. Yung ating pinag-aralan po mga kapatid. So, nasusukat ang pagpapasakop sa Diyos mga kapatid. Hindi lang sa mga magagandang bagay. Kung hindi pag nasa sitwasyon ka na yung gusto mo, pero ang Diyos pa rin ang uunahin mo. Di ba? Panginoon, gusto ko to pero kalooban mo pa rin ang masunod. Amen. Panginoon, gusto ko talaga ito pero nasa sayo pa rin ang kapasyahan sa ikabubuti ko. Ganun mga kapatid. So sunod mga kapatid, ito yung pinakapanghuli, number 5. Number 5, ang bunga ng malalim na pagpapasakop. Yan. Hindi agad ginhawa. Hindi agad sagot. Yan. So mga kapatid, ang pagpapasakop sa Diyos, hindi agad ito ginhawa. Kaya mga kapatid, huwag nating akalain mga kapatid, pag naglingkod ka sa Diyos, payayamanin ka, magkakaroon ka ng kotse, magkakaroon ka ng malaking bahay. Ano ang Diyos, Genie? Si Genie Pier. May 3 kang kahilingan. Pagkahiling ka, bigay agad sa'yo ng Panginoon. Hindi ganun yan mga kapatid. Amen. Hindi po ganun yan mga kapatid. Sabi dito, hindi agad ginhawa. Hindi ganun kaagad-agad ginhawa mga kapatid. Kasi nga tinitignan pa, sinusukat pa ng Panginoon yung iyong pagtitiis, ang iyong pagtsatsaga. Kung hanggang saan yung pagpapasakop mo sa Kanya, tinitignan pa ng Panginoon. Ang Diyos, sinusubo ka pa niyan sige nga, kung talaga bang totoo? Totoo ba talaga na nagpapasakop na siya sa akin? Sige nga. Di ba? So mga kapatid, sabi mga ganun. Tapos dadagdagan pa ng Diablo, talaga ba? Nagpapasakop ba talaga siya sa Diyos? Tingnan nga natin. Tatay ka. Kaya mga kapatid, dapat talagang committed tayo sa Panginoon Huwag natin hayaan yung sarili natin ang umupo pa rin sa trono ng puso natin. Dapat ang Diyos na. Nakuha natin mga kapatid. Sabi, ang bunga ng malalim na pagpapasakop, hindi agad ginhawa, hindi agad sagot. Pero darating ang number 1, kapayapaan. Darating ang kapayapaan kahit magulo ang paligid. Yan. Number 2, katiyakan kahit hindi sigurado ang bukas. Ngayon, naalala ko nga dito mga kapatid, si Abraham Alam niyo kung bakit? Kasi si Abraham, kinausap siya ng Panginoon, lisanin mo ang iyong bayan. Lisanin mo ang iyong bayan at sumunod ka sa akin. At yung pangako ibibigay ko sa iyo, yung lahi ay magsisidami. Alam niyo si Abraham, walang dalawang isip. Right. Umalis sa kanyang bayan. Actually, pwede naman yun doon magsimula di ba? Pwede naman yun pero hindi Nagtiwala siya sa Panginoon kahit yung kanyang lakbayin ay hindi niya alam kung may kasiguraduhan. Amen. Kung ano ang hantungan ng kanyang buhay sa pagsunod niya sa Panginoon. Hindi talagang nagtiwala siya sa Panginoon, sumunod siya. Ano yung number 2 natin?
Katiyakan kahit hindi sigurado ang bukas. No? Tiyak ka pa rin, sigurado ka pa rin sa desisyon mo. Hindi, talagang nagpasakit na ako sa Diyos. Kahit hindi mo alam yung bukas at yung mangyayari bukas, hindi magpapasa. Kahit anong mangyari bukas, magpapasakot pa rin ako sa Panginoon. Magpapasakot pa rin ako sa Diyos. Ang Diyos nang bahala sa araw ng bukas. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba? Huwag niyong alalahanin ang araw ng bukas. No? Kasi tandaan niyo mga kapatid, pagka tayo patuloy tayo, inaalala natin ang araw ng bukas. May stress ka lang eh. Hayaan mo ang bukas na mag-alala sa'yo. Amen. Di ba? Hayaan mo, mga kapatid. Ang Diyos, bahala sa'yo. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ano yung number 3? Sabi naman sa number 3, pagbabago ng puso, hindi lang sa sitwasyon. Talagang nagbago yung puso mo. Hindi lang sa maganda yung sitwasyon mo. Kahit na nasa panganib ka na sitwasyon, nakikita yung pagbabago ng puso mo. Kahit nasa sitwasyon ka na alanganin, nakikita yung pagbabago ng puso mo. Apa natin? Nakikita, mga kapatid. Nakikita po yan. Sabihin na, basahin natin ng Roma, chapter 12, verse 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yan, mga kapatid. Dapat ang ating sarili, ito'y ay buhay na sangkap sa harapan ng ating Panginoon. Para mas malalo nating mapatunayan ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Para malaman natin na tayo maging kaaya-aya sa Kanyang harapan. So, maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng ating Panginoon. So, dito mga kapatid, may isang tao yung panalangin niya. Ang sabi niya sa kanyang panalangin, isang malalim na panalangin ng pagpapasakop. Diyos, hindi ko na kayang pamunuan ang sarili kong buhay. Pinipili kong magtiwala kahit natatakot ako. Patayin mo ang aking sarili at buhayin mo sa akin ang iyong kalooban. Hindi ang gusto ko, kung hindi ang gusto mo, kahit may kapalit. Di ba napakagandang panalangin? Sana mga kapatid, ganito din ang panalangin natin. Sa bawat pagluhod natin, ganito lagi ang maging panalangin natin. Kung nahihirapan ka na, Panginoon, hindi ko na kaya pamunuan yung sarili ko. Ngunit patayin mo ito at buhayin mo yung ikaw ang siyang namumuno sa akin. Nakuha natin, mga kapatid. Kaya mga kapatid, submit to God. Magpasakop tayo sa Diyos. Hindi, yung pagpapasakop natin sa Diyos, hindi lang sa nasa magandang sitwasyon tayo. Kahit anong nasa ang sitwasyon ka, kahit ano ang maging kalagayan mo, dapat handa ka pa rin magpasakop sa Diyos. Handa ka pa rin ibigay ang iyong sarili sa Diyos. Kahit ang buhay mo nasa alanganin na, ang sitwasyon mo ay nasa panganib na, dapat handa ka pa rin ipagkatiwala ang buhay mo sa Diyos. Amen po ba? Magpasakop pa rin tayo sa Diyos, mga kapatid. Handa pa rin tayo dapat na ibigay ang sarili natin sa Diyos. Sa Diyos, mga kapatid. Bago tayo magtapos, mga kapatid, suriin natin ang mga sarili natin. Talaga bang nagpapasakop ako sa Diyos? Talaga ba ang nakaupo sa akin ay ang Diyos? O baka ang nakaupo pa rin sa akin ay ang sarili ko? Ngayon kung nakikita nyo ang sarili ninyo, ang nakaupo pa rin dyan ay ang inyong sarili. Palitan nyo na. Palitan na natin. Patayin na natin. Dapat ang Diyos na umupo sa atin. Hayaan na natin ang Diyos ang kumontrol ng buhay natin. Amen. Kasi pag ang Diyos ang naging driver ng buhay mo, hindi ka niya ipapahamak, hindi ka niya ibabangga.
Amen po ba? Hindi kanya sisirain, mga kapatid. Pero pag ang dyablo ang nakaupo dyan, o ang iyong sarili ang nakaupo dyan, masisira yan. Amen. Kasi pag ikaw pa rin ang nakaupo dyan, walang kasiguraduhan na merong magandang direksyon ng buhay mo. Amen po ba? So ngayon mga kapatid, kailangan mga kapatid, baguhin na natin. Magpasubmit na tayo sa Diyos. Magpasakop na tayo sa Diyos. Kung nakikita mo naman ang iyong sarili na nagpapasakop ka talaga sa Diyos, manatili ka. Huwag lang sa magandang sitwasyon Amen. na doon ka lang nagpapasakop. Kung hindi, ano mang mangyari sa buhay mo, kahit hindi maganda yung sitwasyon mo, magpasakop ka pa rin sa Diyos. Ibigay mo pa rin ang buhay mo sa Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, sabi dito sa huling verse natin, sa James 4, verse 10, ako na magbabasa, sige. Sabi dyan, magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. So mga kapatid, magpasakop lang tayo sa Diyos. Magpakababa lang tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi darating naman ang panahon, ikaw naman ang itataas ng Diyos. Amen. Nakuha natin? Ikaw naman, ang Diyos naman ang babawi sa'yo. Kasi bakit? Nakita ng Diyos eh. Nasubo ka ng Diyos eh. Na talagang nagpapasakop ka sa Kanya eh. Mga kapatid. Kaya mga kapatid, praise the Lord. Sana magpasakop na tayo sa ating Panginoon. Panatilihin natin na magpasakop sa Diyos. Panatilihin natin na mag-ipagkatiwala ang buhay natin sa ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. So praise the Lord, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. So mga kapatid, ay tayo yung mga natutunan sa salita ng ating Panginoon. Praise God. Tayo po'y tumayo mga kapatid. Ngayon tayo ay magpupuri sa ating Panginoon mga kapatid. Ang pagpupuri sa Panginoon ay isang tanda rin ng pagpapasakop natin sa Diyos. Amen. Amen po ba? At ibinibigay ko na po sa ating tagapanginoon. Praise the Lord.